Hindi inaasahang pagpasok sa mundo ng magic cellphone. Naunahan ko siyang kunin si Shania. Agad na inactivate ang kakayahan at binugbog ang mga holdapper. Ang Huaren brand 2060 model phone na si Shania para maglingkod sa'yo. Pakilagay ang iyong password. Mahal kita. Yung walang kwentang si Lu Xiaofian. Para lang sa babaeng pakitang tao na si Huamei, iligal niyang ginamit si Shania. Isang malaking pag-aaksaya sa isang kayamanan. Ngayong nandito na ako. Akin na si Shania. Tumalon mula sa ganoong kataas pero hindi namatay. Bilis, magpadala kayo ng tao para hanapin siya. Siguraduhin yung makukuha nyo ang taong yan para sa akin. Nagsimula na ang kwento. Nasa bag na si Shania. Sa wakas, naiwanan ko na rin yung baliw na yun. Bakit ba sa akin pa siya damaykit? Boss Tian, hindi sarado ng maayos ang bag ng lalaking yun. May goods sa bag ng lalaking to. Xiao Wu, sige na. May nakasabay pala tayong kapareho ng trabaho. Grabe, ang exciting nito. Si Xiao Chuchu yun. Sa ngayon, si Shania ang pinakamahalaga. Saka ko nalang kikilalanin ang mga yan. Naunahan tayo ng lalaking yun. Sa tingin ko, hindi cellphone ang ninakaw niya kanina. Cellphone ang pangunahin nating ninanakaw. Iyan ang patakaran sa trabaho natin. Tignan mo ulit ang lalaking yun. Kung may iba pa bang laman ang backpack niya. Kain na, kain na. Nang marinig ko ang tunog na yan, panatag na ako. Kahit na hindi maganda ang paraan ko. Sulit naman. Busog na, busog na. Ang Huaren brand 2060 model phone na si Shania para maglingkod sa'yo. Kilagay ang iyong password. Mahal kita. Pumasok sa pagpipilian ng mode. Human mode o phone mode. Real life mode. Pumasok sa expression options. Saya. Lungkot. Loco. Cool. WB41. Mas maganda pa kaysa sa TV series. Ngayong nandito na ako, hindi lang ito para tuparin ang pangarap ko. Kailangan kong baguhin ang plot. Una sa lahat, kailangan ng pera. Si Boss Fan ay nag-aalok ng pabuya para kay Huang Mei. At sakto, alam ko kung nasaan siya. Ikaw na ang napili ko. Ikaw ang una kong jackpot. Ngayong nandito na ako. Hindi lang ito para tuparin ang pangarap ko. Kailangan kong baguhin ang plot. Una sa lahat, kailangan ng pera. Si Boss Fan ay nag-aalok ng pabuya para kay Huang Mei. At sakto, alam ko kung nasaan siya. Ikaw na ang napili ko. Ikaw ang una kong jackpot. Pumasok sa expression options. Pagpili ng option. Gusto kong simulan ang wireless video call. Tulungan mo akong kontakin si King Huang Mei. Kapag nasa bad expression mode, kailangan mo nang sundin ang proseso. Para sa illegal na operasyon, kailangan mo ng permiso mula sa kanya. Kaya pala. Halik pala ang activation key. Anong klaseng bagay to?
Ikaw na bata ka. Ako, isang Demon King ng Little Western Heaven, ay nagawang bulihin ng isang paslit. Nang ganito, Shan Yu, gusto ko nang umuwi. Si Mr. Li Yunan ay humihiling ng wireless video call sa iyo. Tinatanggap mo ba? Tinatanggap ko. Shan Yu, bilisan mo, iuwi mo na ako. Maghintay ka sa akin dyan. Basta't hindi ka aalis dyan. Pupuntahan kita kasama si Shan Yu at ang inihaw na manok. Magdadala ka ng inihaw na manok? Sige, basta may pagkain, hihintayin kita. Kailangan mong bilisan, ha? Base sa galing ko sa paglalaro, pagkatapos ng function transfer, matatalo ko kaya si Wang Mei. Halos magiging tabla lang kayo. Tungkol naman sa Bull Demon King, hindi pa masabi ni Shan Yu sa ngayon. Ayos. Ang laging hinahanap ni Wang Mei ay ang laman ni Tang Meng. Kaya ibibigay ko sa kanya itong mga maanghang na chichirya. Shan Yu, ibalik mo sa maamong ekspresyon. Ikaw ang may gawa nito sa akin. Ibigay mo muna sa akin si Shan Yu. Tikman mo ang tungkod ko. Basta't susunod ka sa akin. Sa'yo na lahat itong inihaw na manok at ang laman ni Tang Meng. Tingnan mo kung paano kita tatapusin. Hindi ako ang kalaban mo. Gusto lang kitang pakainin. Saka, hindi mo rin kalaban si Shan Yu. Mukhang gutom ka na rin. Bakit hindi ka muna umupo para kumain? Para makapag-usap tayo ng maayos. Sa isang lumang ihawan. Bilis, palabasin mo na si Shan Yu. Ayan na. Ngayon, panatag ka na ba? Uminom ka muna ng tubig. Heto, para sa'yo rin ito. Anong bagay to? Yan ang laman ni Tang Meng. Medyo kakaiba lang ang lasa. Pero masarap, sobrang sarap. Ah, ikaw pala si Lu Xiaochen. Ang pangalan ko ay Li Yunan. Hindi ako si Lu Xiaochen. Li Yunan, kaibigan na kita. Ipahatid mo na ako pabalik kay Shan Yu. Pwede ba? Ano sa tingin mo ang lugar na to? Napakapangit dito. Wala man lang spiritual energy sa lugar na to. Hindi pa ako makapagsanay. Fried chicken, fried chicken. Gusto ko pa ring bumalik sa aking Little Western Heaven. Kasi hindi ka pa sanay. Dadalhin kita para masanay ka sa buhay noong 2006. Gawin mo lang ang dalawang bagay para sa akin. Hahayaan kong ihatid ka pabalik ni Shania. Bukas, may ipapakilala ako sa'yo. Manatili ka sa tabi niya. Lahat ng kakainin at iinumin mo, galing sa kanya. Pero bawal mo siyang tulungan sa mga seryosong bagay, okay ba? Hey Eha, gusto ko rin ng roasted chicken. Ha ha ha. Pakikontak mo si Boss Fan para sa akin. Yung pasaway kahapon. Andito na ang master. Dali, i-report mo na. Tsaapo muna kayo. Parating na si Boss Fan. Sabihin niyo lang po kung may kailangan kayo. Nasaan yung tao? Nasaan siya? Hey! Sa wakas, nahanap din kita. Ha ha ha.
Hindi ko napigilan ang sarili ko. Anong ugnayan ng dalawang to? Magkaibigan kami. Magkaibigan. Magaling. Nasaan ang pera? Madali lang yan. Ito ang pabuya na inanunsyo noon. Nagkasundo na tayo sa telepono kagabi. Dinala ko na ang tao. Kailangan mo akong bigyan ng 100,000. Isa na namang talentadong tao. Ako. Bibigyan kita ng 200,000 kada buwan. Pati rin itong magaling na ito. Manatili na lang kayong lahat para tulungan ako. Ano sa tingin nyo? Kung kahit 100,000 ay hindi mailabas ni Boss Fan, huwag na lang, model. Huwang Mei, tara na. Akalain mo, ako, na isang tanyag. Nahiganti sa food industry. Paano namang hindi ako makakapaglabas ng 100,000? Sandali lang, hintayin mo ako. Sige po, Boss Fan. Totoong pera nga. Huwang Mei, dito ka muna. Babalikan kita pagkalipas ng ilang araw. Tandaan mo ang mga sinabi ko. Kay husay, ikaw si Huang Mei, tama ba? Mula ngayon, ikaw na ang aasahan ko rito. May tao ba riyan? Ilibre niyo si Huang Mei ng isang malaking handaan. Gusto kong kumain ng lechong manok. Kung ganun, maghanda kayo ng isang buong chicken feast. Naubos na ang enerhiya ni Shaniyu. Tapos na ang serbisyo. Gutom na ako. Nako, nakalimutan kong itanong kung marunong magsanay si Huang Mei. Saka ko na lang aalamin pag sinundo ko na siya paglipas ng ilang araw. Sa ngayon, hihintayin ko munang mag-charge ng buo si Shaniyu. Gusto ko ring maranasan ang pakiramdam ng pagiging isang taong nakalilipad. Kakain na. Paano ko malalampasan ang aking mga limitasyon? Kailangan ko ring palakasin ang aking kapangyarihan. Para harapin ito ng kasama ka. Shaniyu. I activate ang social order maintenance function. May na-detect na bagong alerto mula sa pulis. Katatapos ko lang maghatid ng kliyente. Sa wakas, makakauwi na rin para magpahinga. Ang tahimik naman sa lugar na ito. Huwag kang aalis hanggat di ka nagbibigay ng 8,000 o 10,000. Nagpapabangga ka para mangikil, ano? Ang bagal ng takbo ko, hindi man lang kita nataman. Bumangon ka na riyan, kundi, tatawag ako ng pulis. Kahit sumigaw ka pa hanggang sa mamaos. Walang sino man ang makikialam sa iyo ngayon. Dito sa gitna ng kawalan. Tingnan natin kung may tutulong sa iyo. Boss, yung babae, tumawag na ng pulis. Sa tingin ko, dapat kunin na natin ang tao pati ang kotse. Malaking pera ang makukuha natin sa kotseng yan. At isa pa, napakayaman ng babaeng to. Pwede pa tayong humingi ng malaking ransom sa pamilya niya. Ha ha ha. May punto ka, at ang ganda-ganda pa niya. Tama na ang Saturday. Hulihin na siya. Ang dami-daming lalaki, pinagtutulungan ng isang babae. Hindi ba kayo nahihiya?
Naku po, maawa na kayo. Boss, maawa na po kayo. Hindi na po namin uulitin.